Maraming Pilipino ang naniniwala na para yumaman, kailangan ng sobrang sipag at endless hustle. Pero paano kung may paraan na kahit tamad ka, pwede ka pa ring umasenso? Sa video na ito, ibubunyag natin ang sikreto ng lazy logic at ang 1% habit na kayang baguhin ang buhay mo. Hindi ito generic na payo, kundi legit, specific, at practical na guide na swak sa ating mga kababayan. Siguraduhin mong tapusin ang video dahil sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang aral na pwede mong simulan agad para sa iyong financial freedom. Kapag naririnig natin ang salitang yaman, automatic ang iniisip ng karamihan ay hard work, overtime, at endless hustle. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng yumayaman ay nagtatrabaho ng 16 hours per day. May mga tao na marunong lang pumili ng tamang sistema at iyon ang sikreto nila. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang tinatawag kong lazy logic. Hindi ito tungkol sa pagiging walang ginagawa, kundi tungkol sa pagiging matalino sa pagpili ng mga galaw na kahit maliit, tuloy-tuloy ang epekto. Ang tamad na paraan ng pagyaman ay hindi literal na walang effort, kundi pag-set up ng mga sistema na gumagana kahit wala kang energy araw-araw. Isipin mo na lang ang isang empleyado sa Makati na araw-araw nagko-commute, pagod na pagod sa traffic. At pagdating sa bahay, wala nang energy mag-isip tungkol sa investments. Kung ang mindset niya ay, kailangan ko pang mag-aral ng stock market tuwing gabi, malamang hindi niya magagawa. Pero kung gagamit siya ng automatic savings app gaya ng GCash Save o Maya, pwede niyang iset na every 15th of the month, may automatic transfer na 1,000 pesos papunta sa savings account. Hindi niya kailangan mag-isip, hindi niya kailangan mag-log in, hindi niya kailangan magdesisyon. Ang sistema ang gumagawa para sa kanya. At kung gagawin niya ito consistently, after 1 year, meron na siyang 12,000 pesos na naipon nang halos wala siyang effort. Ang tawag dito ay automation. Sa psychology, ito ang tinatawag na removing friction. Kapag tinanggal mo ang mga hadlang, mas madali kang magtatagumpay. Para sa mga OFW na nasa abroad, pwede rin itong gawin. Maraming banks ang may auto-debit feature kung saan pwede mong iset na every month may portion ng sahod mo na diretso sa remittance or investment account. Hindi mo na kailangan magpadala manually, hindi mo na kailangan magdesisyon kung mag-iipon ka ba or hindi. Ang sistema ang nagde-decide para sa iyo. Kung iisipin mo, ito ang tunay na tamad-friendly hack. Kasi hindi mo kailangan ng willpower araw-araw. Hindi mo kailangan ng motivation na madalas nawawala kapag pagod ka. Ang kailangan mo lang ay isang beses na decision para mag-set up ng system at pagkatapos noon, automatic na siyang gumagana. Ang mga kababayan natin na sanay sa Alcansya system ay pwede ring mag-adapt dito. Isipin mo ang simpleng alkansya na nilalagyan mo ng 20 pesos kada araw. Kung gagawin mo ito consistently, after 1 year, meron kang 7,300 pesos. Hindi mo kailangan mag-isip, hindi mo kailangan magplano araw-araw. Basta may routine ka na, at iyon ang gumagana para sa iyo. Ngayon, baka sabihin ng iba, maliit lang naman ang 20 pesos. Pero ang point dito ay hindi ang laki ng halaga, kundi ang consistency ng sistema. Ang 20 pesos na hindi mo iniisip, kapag naipon nagiging malaking bagay. At kung gagamit ka ng digital tools, mas lalo pang nagiging madali. Halimbawa, kung may payroll account ka, pwede mong iset na automatic na may deduction papunta sa investment fund. Kahit 1% lang ng sahod mo, kung tuloy-tuloy, lalaki rin yon, no? Maraming kababayan natin ang nahihirapan mag-ipon kasi umaasa sila sa motivation. Pero ang motivation ay parang kuryente na nawawala kapag brownout. Hindi siya reliable. Ang mas reliable ay sistema. Kapag may sistema ka, kahit tamad ka, kahit wala kang energy, gumagana pa rin ang ipon mo. At ito ang sikreto ng mga taong yumayaman nang hindi mukhang stressed. Isipin mo rin ang mga simpleng hacks na pwede mong gawin. Kung mahilig ka sa milk tea na nagkakahalaga ng 100 pesos, pwede mong bawasan ang isang milk tea kada linggo at ilagay iyon sa ipon. Kung gagawin mo ito, after 1 year meron kang 5,200 pesos. Kung mahilig ka sa kape sa labas na nagkakahalaga ng 80 pesos, bawasan mo ng 2 beses kada linggo at ilagay iyon sa ipon. After 1 year, meron kang 8,300 pesos.
Hindi mo kailangan magbago ng buong lifestyle, kailangan mo lang magdagdag ng maliit na galaw na tuloy-tuloy. Ang tamad na paraan ng pagyaman ay hindi tungkol sa pagiging walang ginagawa, kundi tungkol sa pagiging matalino sa pagpili ng galaw. Kung gagamit ka ng automation, kung gagamit ka ng simpleng hacks, kung gagamit ka ng 1% habit, makakabuo ka ng sistema na gumagana kahit hindi mo iniisip. At ito ang tunay na sikreto ng mga taong yumayaman nang hindi mukhang stressed. Maraming kababayan natin ang nagtataka kung bakit may mga tao na parang hindi naman sobrang sipag, pero may ipon, may investments, at may financial stability. Ang sagot ay simple, may sistema sila. Hindi sila umaasa sa motivation, hindi sila umaasa sa willpower, umaasa sila sa automation. At ito ang pwede mong gawin kahit tamad ka. Kung gusto mong magsimula, ang unang step ay mag-set ng automatic savings. Kahit 100 pesos kada linggo, basta automatic, gumagana yon. Kung may access ka sa bank auto-debit, gamitin mo yon. Kung may payroll account ka, i-set mo na may portion na napupunta sa investment fund. Kung mahilig ka sa alkansya, gawin mo yon. Ang point ay hindi ang laki ng halaga, kundi ang consistency ng sistema. Kapag nagawa mo ito, makikita mo na kahit tamad ka, kahit wala kang energy, kahit busy ka, gumagana pa rin ang ipon mo. At kapag tuloy-tuloy, lalaki rin yon. Ang tamad na paraan ng pagyaman ay hindi tungkol sa pagiging walang ginagawa, kundi tungkol sa pagiging matalino sa pagpili ng galaw. At ito ang sikreto ng mga taong yumayaman nang hindi mukhang stressed. Ngayon naman ay tututukan natin ang tinatawag na 1% habit. Ang konsepto nito ay simple pero sobrang powerful. Hindi mo kailangan baguhin ang buong lifestyle mo overnight. Ang kailangan mo lang ay magdagdag ng maliit na galaw, kahit 1% improvement lang kada araw, at makikita mo na after ilang buwan or taon, malaki na ang resulta. Isipin mo na lang ang isang simpleng halimbawa. Kung mag-iipon ka ng 20 pesos kada araw, parang wala lang iyon. Parang loose change lang na pwede mong gastusin sa fishball o candy. Pero kung gagawin mo ito consistently, after 1 year, meron ka ng 7,300 pesos. Kung 3 taon mo itong gagawin, meron ka ng 21,900 piso. At kung 10 taon mo itong gagawin, meron ka ng 73,000 pesos. Isipin mo mula sa simpleng 20 pesos kada araw, nagiging malaking halaga kapag consistent. Ang tawag dito ay compounding effect. Hindi mo mararamdaman sa simula kasi maliit lang ang galaw, pero habang tumatagal lumalaki ang resulta. At ito ang sikreto ng mga taong yumayaman kahit hindi mukhang stressed. Hindi sila nagbabago ng buong lifestyle overnight. Ang ginagawa nila ay maliit na galaw na tuloy-tuloy. Maraming kababayan natin ang nahihirapan mag-ipon kasi iniisip nila na kailangan agad ng malaking halaga. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ng malaking halaga para magsimula. Ang kailangan mo lang ay maliit na galaw na consistent. Halimbawa, kung mahilig ka sa milk tea na nagkakahalaga ng 100 pesos, bawasan mo ng isang milk tea kada linggo at ilagay iyon sa ipon. After 1 year, meron kang 5,200 pesos. Kung mahilig ka sa kape sa labas na nagkakahalaga ng 80 pesos, bawasan mo ng 2 beses kada linggo at ilagay iyon sa ipon. After 1 year, meron kang 8,300 pesos. Hindi mo kailangan magbago ng buong lifestyle, kailangan mo lang magdagdag ng maliit na galaw na tuloy-tuloy. Ang 1% habit ay hindi lang tungkol sa pag-iipon. Pwede rin itong gamitin sa investments. Halimbawa, kung may extra 1,000 pesos ka kada buwan, imbes na gastusin sa gadgets o luho, ilagay mo sa retail treasury bonds o mutual funds. After 1 year, meron ka ng 12,000 pesos na na-invest. At kung may average return na 5% per year, after 10 years, meron ka ng 15,500 pesos. Hindi ito instant yaman, pero ito ang tamad-friendly hack na gumagana kahit hindi mo iniisip araw-araw. Kung iisipin mo, ang 1% habit ay parang planting seeds. Hindi mo makikita agad ang bunga, pero habang tumatagal, lumalaki ang puno. At kapag consistent ka, makikita mo na ang maliit na galaw ay nagiging malaking resulta. Maraming kababayan natin ang nahihirapan magpatuloy kasi mabilis silang magsimula pero mabilis ding sumuko. Pero kung gagamit ka ng 1% habit, hindi mo kailangan ng malaking effort. Ang kailangan mo lang ay maliit na galaw na tuloy-tuloy
Halimbawa, kung maglalakad ka ng 10 minutes kada araw, parang wala lang iyon. Pero after 1 year, meron ka ng 3,650 minutes ng walking exercise. Kung magbabasa ka ng 5 pages kada araw, parang wala lang yun. Pero after 1 year, meron ka ng 1,825 pages na nabasa. Kung mag-iipon ka ng 20 pesos kada araw, parang wala lang yun. Pero after 1 year, meron ka ng 7,300 pesos. Ang point dito ay hindi ang laki ng galaw, kundi ang consistency ng sistema. Kung gagamit ka ng 1% habit, makakabuo ka ng sistema na gumagana kahit tamad ka. Hindi mo kailangan ng motivation araw-araw, hindi mo kailangan ng willpower araw-araw, ang kailangan mo lang ay maliit na galaw na tuloy-tuloy. Kung gusto mong magsimula, ang unang step ay pumili ng maliit na galaw na kaya mong gawin araw-araw. Pwede itong 20 pesos na ipon, pwede itong 5 pages na pagbabasa, pwede itong 10 minutes na walking exercise. Ang point ay hindi ang laki ng galaw, kundi ang consistency ng sistema. Kapag nagawa mo ito consistently, makikita mo na after ilang buwan or taon, malaki na ang resulta. Ang 1% habit ay parang tamad-friendly hack kasi hindi mo kailangan magbago ng buong lifestyle. Ang kailangan mo lang ay maliit na galaw na tuloy-tuloy. At ito ang sikreto ng mga taong yumayaman nang hindi mukhang stressed. Hindi sila nagbabago ng buong lifestyle overnight. Ang ginagawa nila ay maliit na galaw na tuloy-tuloy. Kung iisipin mo, yung 1% habit ay parang magic. Hindi mo mararamdaman sa simula kasi maliit lang ang galaw. Pero habang tumatagal, lumalaki ang resulta. At ito ang sikreto ng mga taong yumayaman nang hindi mukhang stressed. Hindi sila umaasa sa motivation, hindi sila umaasa sa willpower, umaasa sila sa sistema. At ito ang pwede mong gawin kahit tamad ka. Kung napag-usapan na natin ang tamad-friendly system at ang 1% habit, ngayon naman ay pagtuunan natin ng pansin ang pinakamahalagang bahagi, paano magpatuloy. Kasi sa totoo lang, maraming Pilipino ang mabilis magsimula pero hirap magpatuloy. Madali tayong ma-excite sa umpisa, lalo na kapag bagong taon o kapag may bagong goal. Pero after ilang linggo, nawawala na ang momentum. Ang sikreto ng tunay na tamad-friendly success ay hindi lang ang pagsisimula, kundi ang pagpapatuloy. Isipin mo ang isang kababayan natin na nag-set ng goal na mag-ipon ng 100 pesos kada linggo. Sa unang buwan, masaya siya kasi nakikita niya ang progress. Pero pagdating ng ikalawang buwan, biglang may gastos na emergency, may utang na kailangang bayaran, o may temptation na bumili ng bagong cellphone. Doon na pumapasok ang challenge. Kung wala siyang sistema, malamang titigil siya. Pero kung may sistema siya, tuloy-tuloy pa rin ang ipon kahit may distractions. Ang unang paraan para magpatuloy ay ang paggamit ng automatic reminders. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay may smartphone. Pwede kang mag-set ng Google Calendar o phone alarm na magre-remind sa iyo tuwing sweldo na mag-ipon ng 1,000 pesos. Kapag dumating ang notification, hindi mo na kailangan mag-isip. Ang gagawin mo na lang ay sundin ang reminder. Kung gagawin mo ito consistently, after 1 year, meron ka ng 12,000 pesos na naipon. Kung 3 taon mo itong gagawin, meron ka ng 36,000 pesos. At kung 10 taon mo itong gagawin, meron ka ng 120,000 piso. Isipin mo, mula sa simpleng reminder, nagiging malaking resulta. Ang pangalawang paraan ay ang pagkakaroon ng accountability partner. Maraming kababayan natin ang nahihirapan magpatuloy kasi sila lang mag-isa. Pero kung may kaibigan o pamilya na mag-check sa'yo, mas madali kang magpapatuloy. Halimbawa, kung may kaibigan ka na pareho kayong nag-iipon ng 20 pesos kada araw, pwede kayong mag-update sa isa't isa. Kapag nakikita mo na consistent siya, mahihiya ka kung hindi ka consistent. At kapag pareho kayong consistent, mas madali kayong magtatagumpay. Ang pangatlong paraan ay ang paggamit ng visual goals. Maraming Pilipino ang mas motivated kapag nakikita nila ang goal nila. Pwede kang gumawa ng vision board na may picture ng bahay na gusto mong bilhin, or kotse na gusto mong makuha, or savings target na gusto mong ma-achieve. Pwede mo ring gawing wallpaper ng phone ang savings goal mo. Kapag nakikita mo ito araw-araw, mas madali kang magpapatuloy. Ang pang-apat na paraan ay ang pag-allocate ng extra income. Maraming kababayan natin ang nagkakaroon ng extra income gaya ng bonus, 13-month pay o sideline. Ang temptation ay gastusin agad ito sa luho. Pero kung gagawin mo ang tamad-friendly hack,
i-allocate mo agad ang 20% ng extra income sa ipon bago mo gastusin. Halimbawa, kung nakatanggap ka ng 10,000 pesos na bonus, i-allocate mo agad ang 2,000 pesos sa ipon. Kung gagawin mo ito consistently after 5 years, meron ka ng 120,000 pesos na naipon mula sa bonus lang. Ang panglima ay ang pag-set ng tamad-friendly system na gumagana kahit wala kang energy. Halimbawa, kung may payroll account ka, i-set mo na may automatic deduction papunta sa investment fund. Kahit 1% lang ng sahod mo, kung tuloy-tuloy, lalaki rin yun. Kung may access ka sa bank auto-debit, gamitin mo yon. Kung mahilig ka sa alkansya, gawin mo yon. Ang point ay hindi ang laki ng halaga, kundi ang consistency ng sistema. Maraming kababayan natin ang nahihirapan magpatuloy kasi umaasa sila sa motivation. Pero ang motivation ay hindi reliable. Parang kuryente na nawawala kapag brownout. Ang mas reliable ay sistema. Kapag may sistema ka, kahit tamad ka, kahit wala kang energy, gumagana pa rin ang ipon mo. At ito ang sikreto ng mga taong yumayaman nang hindi mukhang stressed. Kung iisipin mo, ang tamad-friendly success ay hindi tungkol sa pagiging walang ginagawa, kundi tungkol sa pagiging matalino sa pagpili ng galaw. Kung gagamit ka ng automatic reminders, kung gagamit ka ng accountability partner, kung gagamit ka ng visual goals, kung gagamit ka ng extra income allocation, makakabuo ka ng sistema na gumagana kahit tamad ka. Ang point dito ay hindi ang laki ng galaw, kundi ang consistency ng sistema. Kung gagamit ka ng tamad-friendly system, makakabuo ka ng sistema na gumagana kahit tamad ka. Hindi mo kailangan ng motivation araw-araw, hindi mo kailangan ng willpower araw-araw. Ang kailangan mo lang ay maliit na galaw na tuloy-tuloy. Kung gusto mong magsimula, ang unang step ay pumili ng maliit na galaw na kaya mong gawin araw-araw. Pwede itong 20 pesos na ipon, pwede itong 5 pages na pagbabasa, pwede itong 10 minutes na walking exercise. Ang point ay hindi ang laki ng galaw, kundi ang consistency ng sistema. Kapag nagawa mo ito consistently, makikita mo na after ilang buwan o taon, malaki na ang resulta. At naman kapag nagawa mo ito, makikita mo na kahit tamad ka, kahit wala kang energy, kahit busy ka, gumagana pa rin ang ipon mo. At kapag tuloy-tuloy, lalaki rin iyon. Ang tamad na paraan ng pagyaman ay hindi tungkol sa pagiging walang ginagawa, kundi tungkol sa pagiging matalino sa pagpili ng galaw. At ito ang sikreto ng mga taong yumayaman nang hindi mukhang stressed. Mahalagang paalala bago natin tapusin ang video na ito. Ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa biglaan, kundi sa tuloy-tuloy na maliit na galaw na nagiging malaking resulta habang lumilipas ang panahon. Maraming kababayan natin ang naghahanap ng shortcut, pero tandaan na kahit ang tinatawag nating lazy logic ay hindi magic. Ito ay sistema na kailangan mong simulan at panindigan. Ang pagiging tamad ay hindi literal na walang ginagawa, kundi pagiging matalino sa pagpili ng mga galaw na gumagana kahit wala kang energy araw-araw. Kung gusto mong magtagumpay, huwag mong iasa sa motivation lang. Ang motivation ay parang kuryente na nawawala kapag brown out. Ang mas reliable ay sistema. Kapag may sistema ka, kahit busy ka, kahit pagod ka, kahit tamad ka, gumagana pa rin ang ipon mo. Ang 1% habit na tinuro natin ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa disiplina. Kapag natutunan mong magdagdag ng maliit na galaw araw-araw, makikita mo na after ilang buwan o taon, malaki na ang resulta. Mahalaga ring tandaan na ang financial freedom ay hindi tungkol sa laki ng sahod, kundi sa paraan ng paggamit ng pera. Kahit maliit ang kita, kung marunong kang mag-ipon at mag-invest, pwede kang umasenso. At kahit malaki ang kita, kung walang sistema, pwede pa ring maubos. Kaya ang tamad-friendly success ay para sa lahat, basta willing kang mag-set ng sistema at sundin ito. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ito. Hindi mo kailangan maging sobrang sipag para yumaman. Kailangan mo lang maging consistent. Ang tunay na yaman ay bunga ng disiplina, sistema, at maliit na tuloy. Kapag ginawa mo ito, makikita mo na kahit tamad ka, pwede ka pa ring umasenso at makamit ang financial freedom na matagal mo nang pinapangarap. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel.
Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.